Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong nabalitaan ngayon na ang Amerika ay muling magbigay na naman. Grabe, sobra-sobra na, no? Inaarmasan na talaga ang Pilipinas ng Amerika, parang ano tayo, parang isang pitbull na pinapakain ng masasarap na pagkain para pagdating sa labanan ay talagang malakas tayo. Pero maganda naman yan dahil nakakatulong din ang Amerika. Ang maganda nga lang ay tayo'y kaalyado ng Amerika at hindi tayo iniwan since World War II ay back-to-back tayong nagipaglaban sa mga manunupil na katulad nitong Inchik na China. Bakit nga ba gustong ikanker ng China ang buong mundo, mga kababayan? Well, history will be repeated itself. Ang history ay pabalik-balik yan, 100 years, 10 years ay babalik yan. Parang bagyo lang na bumabalik palagi. So ang history in 100 years time span ay babalik yan. Katulad ng World War I, merong sequel na World War II. Itong sa China naman, marami ang nagtanong bakit sobrang gahaman sa karagatan, sa kalupaan ang China. Ang sagot dyan ay ang Mongolian Empire. Bakit naman nasama ang Mongolian Empire sa kwento natin? Well, ang Mongolian Empire, ang hari nila noon na si Genghis Khan ay nakanker ang buong China. Nakanker halos 1/4 ng Europe at nakarating sila sa Japan. Ang Japan lang ang hindi nila nakanker na pinuntahan nila. At yan ang mangyayari kapag magipagyera ang China sa Japan. History will be repeated na matatalo na naman sila. Kasi si Genghis Khan noon, with his 2,000 ships, dumaong sa Japan, natalo sila ng mga samurai warriors ng Japan. Kaya kung maulit ang gera, pwedeng mangyaring matalo pa rin ang China dahil history will be repeated. So ganun pa rin ang outcome. Ngayon, bakit ang mga Chinese ay gahaman na katulad ng mga Mongolian? Dahil ang DNA, ang dugo ngayon na nandyan sa mga ugat ng mga Chinese ay hindi na yan Chinese. Dahil nung kanker ni Genghis Khan ang buong China ay pinagpapatay niya ang mga lalaki, nililigpit, naiwan yung mga babae at binubuntis. At ang mga anak nila ay of course mga Mongolian na. Mongolian in DNA. Pero nakatira na sa China, kaya nga magtaka tayo na saan na yung mga Mongolian, ang dami-dami noon. Nandiyan nakatira sa loob ng China ngayon. At Chinese ang tawag sa kanila pero actually sila yung mga Mongolian. So yan yung legend kung bakit napakasakim ng mga utak ng mga Inchik dahil ang DNA nila ay kankiror sila DNA sila ni Genghis Khan. Wala tayong magawa niyan. Parang buhaya. Ang DNA ng buhaya ay masiba talaga. Ganyan yan. Ang DNA ng mga karnero, ng mga sheeps ay mababait. So ganun yun. Nasa DNA yan Kaya wala tayong magawa sa mga Inchik na yan. Yan ay kalahi yan ni Genghis Khan. Ngayon ang maganda, mga kababayan, pinag-armasan na tayo ng Amerika. Balita natin, merong ibibigay ang Amerika na nasa 40 Philippine Coast Guard ships, mga barko ng PCG sponsored by America, binili sa iba't ibang bansa and then i-donate sa Pilipinas para lalakas ang ating depensa. Napakaganda. Pero ano ba ang nito, ang purpose? Bakit nagbigay ng napakaraming noong nakaraang linggo, napakaraming armas ang binigay ng Amerika, nasa 50 billion pesos ang halaga ng mga armas na yun. Mga manpads o itong shoulder held missiles, parang mga RPG, mga bazooka, yung mga ganun. At nung isang linggo ay nagbigay ng military grant sa atin na napakalaking pera para pambili natin o pangsweldo sa mga military natin. Grabe talaga. Bakit nga ba tayo inaarmasan ng Amerika? Dahil tayo ang unang didipinsa sa kanila Tayo ang nasa first island chain, kasama natin ang Taiwan at Japan. So para tayong fence, para tayong bakod na bago makarating ang China sa Amerika, ay dadaan muna sila sa bakod ng Pilipinas, Taiwan at Japan. Kaya ganun na lamang ang tulong
ng Amerika sa Pilipinas. Kahit sa Taiwan, tumutulong ang Amerika at sa Japan. Ang Pilipinas nga lang ang kumpara sa dalawang bansa, mayayaman yun eh. Pwedeng bumili yun sa Amerika. Pero ang Pilipinas talagang binibigyan ng Amerika dahil wala tayong pambili. Yan ang katotohanan yan mga kababayan. Okay, so meron tayong hiram na video dito kay Good News Philippines. Atin pakinggan at panoorin ang mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, talking about the Philippine military defense. Ito ang video. Super good news naman mga kabayan. Mga karagdagang S-70i Black Hawk helicopter na nabili ng Pilipinas sa Poland. May dumating na naman sa bansa. Dalawang S-70i Black Hawk helicopter ang naispata ng source na isinakay sa dalawang flatbed trailer. Ibig sabihin nito mga kabayan, nasa 27 na ang mga S-70i Black Hawk helicopter na ang dumating sa Pilipinas. Sa 32 mga nabili nito sa kumpanyang PZL Milik sa bansang Poland. Inaaasahan na darating sa bansa ang natitirang 5 pang mga S-70i Black Hawk helicopter bago matapos ang taong 2026. Grabe, panibagong tulong na naman ng Amerika sa Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard base sa Palawan ay palalawakin pa ng Amerika. Makakatanggap ang Pilipinas ng nasa $9 million o katumbas ng halos 549 million peso para mapalawak ang isa sa mga base ng Philippine Coast Guard na malapit sa West Philippine Sea. Ito ang tulong ng Amerika upang patuloy na magampanan ng Pilipinas ang maritime law enforcement at mga operasyon nito sa West Philippine Sea. Inaasahan ng Estados Unidos ang pagdating ng 45 mga barko ng Philippine Coast Guard. 4 na po dito ay manggagaling sa France at dito sa bansa at 5 naman ang magmumula sa Japan. China, nag-deploy ng armadong GL-10 o L-15 Falcon, isang advanced jet trainer sa lugar ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa People's Liberation Army Southern Territory Command, habang nagsasagawa naman ng Maritime Domain Awareness Flight ang isang Cessna 208B Grand Caravan ng Philippine Air Force. Sa madaling salita, umaaligid ang mga armadong eroplanong militar ng China sa area at airspace ng hindi naman sa kanila. Ito ang kauna-unahang beses na nag-deploy ang China ng armadong jet trainer sa nasasakupan ng Pilipinas. China, inaming hindi alam ng People's Liberation Army Navy ang paglapit ng US Sea drone sa isang Chinese destroyer sa karagatan ng Batanes. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry na iwasan ng Maynila ang delikado at mapangarib na paglapit ito sa mga barkong pandigma ng China. Ito daw ay isang provokasyon. Ibig sabihin mga kabayan, epektibo ang mas murang sea drone na ito upang bantayan ang mga karagatan ng Pilipinas laban sa mga barko ng China. Ayan, so aminado ang China na hindi nila nakita yung sea drones. Yung sea drones na yun, pwedeng ibangga yun sa barko tapos sasabog siya. Ang unang nag-imbento niyan ay Ukraine and then patented na ngayon by US. At yan ay bigay ng US sa Pilipinas, sa Philippine Coast Guard natin. Yung sea drone na yan ay nagpapatrolya yan. Yung sa Ukraine naman ay talagang mga kamikaze sea drones yun. Talagang ginawa yun para hindi magpatrolya, para parang torpedo siya na ginawa na GPS guided. Pero itong binigay sa atin ng Amerika ay pwedeng lagyan din yan ng bomba at ibangga yan sa barko ng inchik para yung kanilang mata ay biglang didilat at lalaki at makikita nila na ang karagatan na pinasok nila ay hindi na China. Mga kalahi talaga ni Genghis Khan, no, mga kababayan. Kaya ang katapusan ng China ay mapariha yan sa Mongolia na hanggang sa ngayon ay desierto na lamang. Baka kung magkaroon ng giyera, Japan, Philippines, Taiwan at Amerika at buong mundo versus China, ay baka mapulbos ang China at babalik sila sa pagiging disyerto katulad ng Mongolia, mga kababayan. Kaya Gibo Chuduro ay meron ding salita ngayon kontra sa mga senador o mga politiko, mga Pilipino na naniniwala sa China imbis na maniniwala sa ating pagkipaglaban. So ito si Gibo Chuduro, atin pakinggan. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. matapang na tinuligsa ang mga kasinungalingan ng China. Sinasabi ko na hindi titigil yung mga yan. Pero mo, nandito sila, nagsasabi kaibigan lahat. Tapos, shared home daw ang South China Sea. Paano tayo mag-shared home kung inaangkin mo 90%? Sino niloloko nila? Pagkatapos ganito ang ginagawa nila, nandito sila, magsasabi sila na gusto nila ay kapayapaan. Pagkatapos ganito ang ginagawa nila.
paano tayo maniniwala dyan sa mga yan? Nandito lang yung mga yan, siguro hindi maganda intensyon. Kung maganda talaga yung intensyon, umalis na sila sa sinasakop nila at pinagpipilitan nila na wala sa lugar at walang naniniwala sa kanila kung hindi yung mga tao na walang kalayaan sa bansa nila. May banat din ang kalihim ng depensa sa mga politikong mas pabor pa sa mga ginagawa ng China kaysa mga ahensya ng gobyerno na ipinapagtanggol ang karapatan nating mga Pilipino sa West Philippine Sea. Reaction ninyo sa mga elected officials na parang pinapanigan pa nila yung China against Pilipinas po tuwing nakakaroon ng parang harassment sa ating West Philippines. Ang West Philippine Sea ay parte ng batas natin. Gawa ng meron tayong Baselines Act at saka ito ay administrative order ng ating Pangulo nung panahon na yun. Administrative order. Alright, so okay, so ang hindi naintindihan ng mga maka-China ng mga senador o itong mga elected official ng Pilipinas na sumusuporta sa China sa claim ng China sa South China Sea na pati WPS, the West Philippine Sea ay kinakamkam na nila, kukunin na nila. Ang ating WPS ay mayroon nga siyang archipelagic zone. Ibig sabihin niya nakasukat na yan, 200 nautical miles galing sa ating baseline, sa ating kalupaan, papunta doon sa karagatan, 200 nautical miles ay atin yan. At yan lang ang ating kiniklaim at yan ang ating nilagyan ng pangalan na WPS. Meron na tayong batas dyan. Nasa batas na natin yan. Archipelagic Zone Act ni PBBM. Sinukat na yan, sinukat na yung baseline, yung karagatan, kung hanggang saan lang tayo. Yun lang ang ating dinidipinsahan. Kaya alam ng Coast Guard kung hanggang saan ang kanilang pagdipinsa sa ating karagatan. Kasi meron nga tayong sukat niyan. 200 nautical miles from the baseline outward to the sea. Kaya dapat ay respetuhin din ng China ang ating Archipelagic Zone Act, ang ating kiniklaim na teritoryo at nakabasihan sa UNCLOS. Ang UNCLOS ay isang international law of the sea. So UNCLOS yan ay United Nations Convention Law of the Sea. So batas yan ng karagatan according sa United Nations. At sa United Nations kasama din ang China eh. Alam ng China kung ano ang UNCLOS na batas sa karagatan. Kasi ang China ay isang permanent seat sa United Nations Security Council. Si PBBM ay natalo sa noong butuhan sa United Nations nitong taon. Hindi nanalo si PBBM, sana nakaupo na si PBBM diyan. Kung bakit hindi siya nanalo ay napakaraming kasi itong Chinese trolls na sinisiraan si PBBM. So naririnig yan ng United Nations, akala nila totoo. So ganun yon. Sana kung nakaupo si PBBM ay mas malakas ang ating boses dyan sa International Court or dyan sa UNCLOS or United Nations Conventional Law of the Sea. Alright, anong masabi nyo dito mga kababayan sa grabe, sobra-sobrang tulong ng Amerika, bilyon-bilyon. Kaya nga, magtaka tayo bakit nakakabili tayo ng mga Black Hawk helicopters from Poland. Merong 40 na pala eh. Merong 40 na lahat. At yung iba ay darating pa. Saan ba tayo kumuha ng pera niyan? Ang mahal-mahal ng bawat isa niyan eh. Ang sagot niyan ay merong pinansyal na tulong mismo ang Amerika. So narinig nga natin kanina na meron namang binigay na pera ang Amerika, dolyar, milyones dolyaris, para dipinsahan ang Palawan. So ang Palawan talaga ang pinaka-sentro, pinakaharap yan ng China eh. Kaya dapat sa Palawan nakabase ang ating malakas na Coast Guard at Philippine Navy. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa paghahanda ng Amerika sa Pilipinas para harapin ang agresibong China? Pag-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel na nag-subscribe, maraming salamat. At sa hindi pa nag-subscribe, i-click nyo lang ang ating subscribers button
Maraming salamat muli at sa aking ibit followers, ako'y sumasaludo sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.